So guys, ibubukod ko na yung mga 5 piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys, magandang hapon sa inyo. Ako ulit guys, si Gelo Coins TV. Eto ngayon guys ang ating pag-uusapan. Eto, share ko lang po sa inyo. Kung alam nyo na o hindi pa, dapat alam nyo. Eto guys, 25 centimo. Ito po ay umiiral pa rin sa atin to. Ginagamit pa rin po yan. Makikita nyo pa yan sa mga market. Sinusukli pa rin yan sa inyo. At yung ganitong klaseng kondisyon guys, ito po ay hindi na masyadong pinapansin ng mga kolektor. Pagka ganyan ng kaiitim, kadudumi, mapangit, gasgas na may mga tupi na, hindi na po ito masyadong pinapansin ng mga kolektor. Wala po sa kanilang value. Hindi na to binibili. Marami kasi to guys na lumabas itong 1995. Kaya ito, common lang yan guys. Hindi yan pinapansin ng mga kolektor. Kaya kung meron kayong ganyan na 1995, gastusin na lang po ninyo. Hindi yan binibili. Iyan po guys, non-magnetic. Hindi yan dumidikit sa magnet. Hindi yan didikit sa magnet. Kapag may dumikit, tsamba guys. Ibig sabihin nun, error. Yan. Walang didikit dyan. Non-magnetic to guys. Yan. Pag may ganyan kayo guys, huwag nyo nang i-alok sa mga kolektor. Hindi talaga to papansinin. Huwag nyo nang i-post. Hindi ito nabibili. 1995 to guys. Wala po itong value pagka ganito. Napakaraming lumabas nito guys. Common coins lang po ito. Kaya hindi ko pa tinatapon kasi gagamitin ko nga sa aking content, sa aking pagbablog para makita ninyo. Ang binibili guys ng mga collector, yung ang condition niya ay AU, yung almost uncirculated, saka UNC. Yun po ang binibili ng mga collector. Kasi nilalagay nila yun sa frame, binubuo nila. Dapat magaganda. Kagaya po nito, yan. Kung ganyan po kaganda yung hawak ninyong barya, yan. Ito po, may value pa to guys. Bibilin pa to ng mga kolektor. Magaganda siya eh. Diba guys? Basta mga ganda, bibili niya ng kolektor. Yan. Ano na siya? AU. Almost uncirculated. Yan. Magaganda yan guys. Yan. Pagka yung ganyan guys, ang value niyan, 27 pesos ang isa, hanggang 39 pesos. Yung 27, iyon yung almost uncirculated AU kung tawagin. Yung 39 pesos naman, iyon naman yung UNC, yung uncirculated. Ibig sabihin, hindi siya umikot sa market. Yung iba, tinago lang talaga nila. Kaya ngayon, may value na siya. 39 pesos na. Pagka ganito naman, pagka AU naman yung almost uncirculated, 27 pesos. Pagka yung extra fine, mga 15 pesos po ang isa. Yun po ang value niya. Kaya kung meron kayong mga ganyang kondisyon guys, iyan po, may pagkakataon na i-alok nyo sa mga kolektor, bibilin po nila yan, 1995. Kahit common coins po siya, ang hinahanap kasi ng mga kolektor yung mga magaganda. Yung good condition, makikintab, kumikinang, yun kasi yung mga ilalagay nila sa frame, binubuo nila. Kaya kung meron kayong ganyan guys, i-alok ninyo sa mga kolektor. Bibilin po nila yan. 27 pesos hanggang 39 pesos. Pagka extra fine, 15 pesos po ang isa. Pero pagka ganito po ang kondisyon, wag na po kayong umasa na bibilin ito sa inyo ng mga kolektor. Gastusin na lang po ninyo guys. Hindi po ito bibili ng mga kolektor. Kahit kanino nyo i-post yan, kahit kanino nyo i-alok, hindi po ito bibilin. Dahil wala po itong added value. Ang iba naman, binibili nila yan per kilo. Bibili nila yan. Yung iba bumibili 100, 1 kilo. Yung iba 120. Depende sa kolektor. Yung mga ganyang mga pangit, binibili nila yan per kilo. Hindi gaya ng mga ganito ang kondisyon. Yan, binibili pa yan ng mga kolektor. Extra fine, 15 pesos. AU, 27 pesos. UNC, 39 pesos. Dapat guys, alam mo. Okay guys?
Yan ang aking na-share ngayon sa inyo. Sana meron kayong ganyan mga kondisyon. Iyan po ay 1995. Lahat ito guys, 1995. Mag-umpisa tayo sa 1995. Kasi magkakaiba ang year. Pagka magkakaiba ang year, iba-iba ang presyo. Kaya ito, 1995, ang presyo nito mula 15 pesos, 27 pesos, hanggang 39 pesos. Kaya kung meron kayong mga ganito, tago nyo lang guys. Balang araw, tataas palalo ang value niyan. Hahanapin niya ng mga kolektor. Okay guys, salamat sa inyong panonood.